Yes, mga kabunganga Nixters, nandito na naman tayo. Ito ang ikalawang bahagi ng serye natin tungkol sa pagbabasa ng palad o tinatawag nating palmistry series. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga hugis o shape ng kamay. Kasi di lang naman palad ang ating binabasa kundi pati yung shape, yung hugis mismo ng ating mga kamay. May ibig sabihin yan, depende sa mga elements, okay? Meron kasi tayong tinatawag na earth hands, o yung kamay, lupa. Meron din fire hands, kamay, apoy. Meron ding air hands, kamay hangin, at saka water hands o kamay tubig. So, iyon ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, mag-subscribe na kayo. Like, share, comment, at i-share. Siyempre, i-click na rin ang bell for notifications and updates. Okay? So, simulan na natin. Earth hands. Okay. Ito yung mga taong may malalapad, parisukat o square. Square ang kanilang mga kamay. Okay, ang palad nila. At mabibigat. Pag hinawakan mo, parang ang bigat ng mga kamay nila. Kasi matataba, malalaki. Okay. Matitigas at maiiksi ang kanilang mga daliri. So, yung mga daliri nila, mga liliit lang. Okay. Malalaki rin ang mga buto sa palad. Oo, syempre, kasi malaki yung palad. Malalaki yung mga buto niyan. Pagka na-dissect yan, laki. Okay. At saka tila natatabunan nito o nanliliit ang mga daliri compared sa palad. Kasi ang laki-laki ng palad. So, yung mga daliri, ang litit, nasa sapawan. Okay. Ang taong may hugis, ang tawag ito, kamay lupa or earth hand, ay kadalasan malakas. Okay. Masigla. Hindi katangkaran. So, medyo maliit siya. Parang parang yung dwarves ng Hogwarts. Dwarves ng Lord of the Rings. Okay. Mabagal ang kanyang reaksyon sa mga bagay-bagay. Malaki o bilugan ang hugis ng kanyang katawan at may mababang kalooban. Humble. Okay. Ayaw nila kasi ng mga usaping pinag-iisip sila. Mga walang isip Charot. Masilig nilang kumikilos sila o umaaksyon kaysa nakaupo lang at nagmumuni-muni. Ayaw nila yung mga tinatawag na isipang basal o yung abstract. Ayaw nila yan. O yung pilosopo, ayaw nila. Natural sa kanila ang mga kasanayan or skills na mano-mano o manual. At matatagpuan sila saan? Sa mga parlor. Kahit na yung mga akla na mga parlorista, malalaki mga kamay. Pwede yan. Okay. Barberya. Pansinin niyo yung mga barbero ninyo. Pagtatanim, yung mga magsasaka. Okay. Yung mga nag-gardening. Okay. Yung mga nangangalakal. Ay, nagkakalkal pala ako. Yung mga mahilig magluto. Yung mga mahilig maglinis. At saka yung mga mekaniko ni Monica. Okay. Yan. Basta yung kumikilos, gumagawa yung mga kamay nila. Maingat din sila. Mahilig sa tahanan at saka laging nakatuon ng pansin sa seguridad or security ng sarili at security ng pamilya. Huwag silang kiyame, hindi sila makiyaming tao. Gusto lang nila ang kalikasan, nature lovers, may malalaking pamilya sila. At malamang pati marami silang inaalaga ang hayop. Okay. Ang lupa kasi para sa atin, di ba nasa ilalim niya ng ating mga paanan? Kung kaya't ang mga earth hands ang gumagawa ng mga pinakamahalagang bagay sa ating buhay para tayo ay mabuhay ng maayos. Halimbawa, sila ay nagtatanim. Siyempre kung wala yung mga pananim, wala tayong kakainin. Sila rin naman ang gumagawa ng mga bahay o nagtatayo ng mga bahay. Kasi kung hindi, wala tayong masisilungan pag bumagyo o pag naarawan. Okay. Kaya lang, kadalasan din, hindi sila nagpapapansin. Kasi nga tahimik lang sila Okay, nakakalimutan natin sila, napapabayaan natin ang kanilang mga kapakanan. Okay. Uulitin natin at sa pag-aaral ng palmistry, modern palmistry, ay hindi lang ito gabay
sa hinaharap o tatahakin mong buhay, predictive function, kung hindi nagsasalarawan din ng ating kaugalian, katangian, personalidad. Yan ang tinatawag naman nating descriptive. So it is both predictive and descriptive. Okay. Ngayon, may tatlong hugis pa ng kamay kasi apat yan, ano? Inuna natin yung earth hands. Na iba at hiwalay yan doon sa zodiac sign at saka animal signs. Magkaiba yun. Kasi di ba sa zodiac sign, meron tayong fire, earth, air, water. Sa animal signs naman, fire, earth, metal, water, wood. So, iba yun. Maaring isang tao, halimbawa, ay water sign. Tapos, fire animal pa siya. Pero ang kamay niya, earth. Pansinin nyo, hindi lahat ng water signs, hindi din lahat ng fire animal signs ay pare-pareho. Kasi maaring ang kamay niya ay earth hand. So iba yung kanyang magiging buhay kumpara dun sa iba. Kaya nga di ba walang magkapareho sa mundong ito? Basta tatandaan nyo, magkakaiba sila. Kung kaya para maunawaan mo ang isang tao ng lubusan, kinakailangan suriin mo rin at kilatisin mo ang kanyang kamay. Okay. At gagamitan mo pa ng ibang divination tools gaya ng Eastern Astrology nga, Numerology, at maybe yung pagbabasa rin ng nunal. Okay. Abangan nyo yung iba pang try natin gagawa tayo ng reels. Pero yun nga, aabangan ninyo. Siyempre, ang iba pa nating i-isplok dito, tungkol naman doon sa tatlo pa. Okay? Alright, so, puntahan natin yung susunod. Ngayon naman, tingnan natin ano ba ang air hands o yung kamay hangin. Okay. Alam nyo, sila naman ang mga may malalapad din at parisukat o square na hands. Parang yung earth hands, square din. Pero magaan. Unlike yung sa earth hands, mabigat. Ang mga air hands, air, hangin, magaan. Dito sila nagkaiba ng palad kumpara sa earth hands. Maninipis ang kanilang ganito, no? Hindi sila matataba. Maninipis, okay? Maninipis at parang malaibon na maihahambing ang mga daliri nila. Okay? Malaibon, yung mahaba. Okay. Nangingimbabaw at kapansin-pansin ang mga daliri compared sa palad. So, unlike yung earth hands, mapapansin mo yung palad kasi maliliit yung stubs, yung mga daliri. Ito naman baliktad. Mahaba yung mga daliri, pero maliit yung palad. Squarish. Okay. So, ano ibig sabihin nito? Ang taong may hugis, kamay hangin o air hand, ay kadalasan matangkad, balingkinitan, slender, at payat o patpatin, slim. Okay. Pagka-slim kasi alam ko iba ibig sabihin sa mga otoko. Practical sana sila sa buhay nila. Kaya lang, mas nanginimbabaw sa kanila ang mga usaping basal, abstract, okay? At wala sa physical na mundo. Dala-dala yan kasi ng pagiging mahaba ng mga daliri nila Lagi silang parang may distansya pagkausap mo. Yung magkausap mo, nakatingin sa'yo, pero yung mata nila fixated. So tuloy, hindi mo alam kung nakikinig sa'yo o hindi kasi magalaw ka, hindi man lang tumitingin sa Parang may iniisip siyang iba, ganun, okay? Sila, lutang kasi, ika nga, parang mga Aquarius, diba? Yung bang ang isip nila ay kung saan-saan lumilipad. Mahilig din sila kasing managinip ng gising or daydream at mabilis sa pagbibigay ng kanilang mga haka-haka o opinion. Very opinionated. Yung bang hindi ka patapos magsalita, meron kagad silang sisingit. Parang nakakabastos, diba? Pero ganun kasi sila. Kahit na hindi pa nila alam ang kabuuan ng pangyayari, kaagad may sasabihin kasi ganito yan. Ganun sila kaagad. At saka dahil dyan, napakadaldal nila. Gusto-gusto nilang mag-isip, magturo ng kusa kahit na hindi naman sila mga teachers, at matuto ng lahat ng bagay-bagay na ipinapakita o kaya inilalahad sa media. Halimbawa, sa pagsusulat, mahilig sila dyan. Pamamahayag, journalism, o kaya paglalathala, publication, o kaya pagbabahagi ng karunungan, yung as a teacher, lecturer, o kaya instructor, pagbibigay ng aliw, entertainment. Kumakapit o sumusunod sila sa mga paninindigan, prinsipyo, kahalagahan o values, ethics, at mga ideas o ideya. Kasi nga gumagana yung pagiging nasa wala sila sa physical na mundo
Okay. Kaya nahihirapan silang harapin ang mga practical na problema na bumabangga sa sistema ng mga values or idealism. Nahihirapan sila kasi sila parang mga kabayo na nakatapa. Basta naniniwala sila sa mga ideas nila, principles. Kaya kapag pinag-usapan ng mga problemang practical, hindi nila masolusyonan kaagad. Hindi sila actors, action people, hindi. Iniisip nila yung paano ba yung prinsipyo, paano ba yung ganon, parang, ay nako, ano ba yan? Air people kasi, air hands, okay. Ano pa? Matatagpuan sila saan? Sa mga gawaing may pagsasarili, very independent, o kaya very, yung free, malaya, okay. Wala silang sinasandalan, ayaw nilang umaasa sila kung kani-kanino, at hindi sila manong-mano, okay, or manual. Kalimitan, sila ay napakatataas ng pinag-aralan, mga doktor-doktor ba, mga ganyan, may mga PhD, ganyan. Okay, yun nga lang, para sila mga kabayo, nga sabi ko sa inyo na nakatapa, na kahit malalim ang kaalaman o napakatatalino ang espesyalisasyon nila or yung pagiging dalubhasa nila sa kanilang pinag-aralan, ay Diyos ko Lord. Yan ay nagiging hadlang para harapin nila o unawain ang mga bagay-bagay na nasa labas na ng kanilang mga pinag-aralan. Okay. Masasabi natin sila ay mga hanggang libro lang. Yung tinatawag natin mga bookish, bookworms, okay? Pero mangmang pagdating sa ibang sangay ng buhay. So kumbaga, hindi sila yung mga smart, street smart, hindi sila ganun eh. Bookish kasi sila eh, okay? Alam nyo, isa pa, matalisik or very witty. Sila, mapanuya or very sarcastic. Balintuna or ironic, matalin or keen. Okay. Saan? Sa kanilang pagpapatawa, yung sense of humor nila, kaya lang napaka-dry. Parang, kakatawa na ba yun? Pero sige, galing mo eh, ganyan. So, may pagkatuyo. May alam akong ganito eh. Sino ba sa mga admin natin ng ganito? At hindi mo mararamdaman ang pagiging taos-puso o sincere nila. Kasi nga, bubbly sila eh, madaldal, ganyan. Kadalasan din, hinahagis nila ang kanilang mga kamay o mga daliri nila sa hangin na para ba silang mga ibon na gumagalaw-galaw yung mga pak-pak-pak nila, ganyan. Okay, kapag sila ay nagsasalita, gano'n na lang sila magmonstra. Yung actions nila, di ba? Kapag nagtatapon sila ng mga ideya nila at mga kaisipan nila, na ikinamamangha naman o kinasusorpresa, ikinagugulat ng mga nakikinig sa kanila o nakakakita sa kanila. So, yan ang modern palmistry nga natin. Na both, sinabi nga natin kanina, both predictive and descriptive. Predictive sa mangyayari sa buhay mo o yung malamang tatahakin mong landas sa buhay mo o kaya yan din ay descriptive. Ilalarawan ang iyong pagkatao, personalidad. May dalawa pa, kasi tapos na tayo sa earth hands, tapos na rin tayo sa air hands. May dalawa pa, pero again, magkaiba ito sa zodiac sign at saka animal sign. Kumbaga, maaaring ang isang tao ay earth sign. Okay, halimbawa, Capricorn, Taurus, Virgo, ganyan. Pero, maaari din namang wood, ang kanyang animal sign nung pinanganak siya sa Chinese or Eastern astrology. Pero air hands, pwede yun. Kasi magkaiba itong dalawa. Ngayon, para maunawa mo lalo ang isang tao, kailangan kilatisin mo rin, suriin mo ang kanyang palad. Okay? Tapos, gamitin mo pa ng ibang divination tools. Kagaya nga ng binanggit natin kanina, pwede kang gumamit ng numerology, meron ding runes, meron din Wiccan practices, meron din tayong, tarot cards. So, maraming pwede kang gamitin para lalo mong maunawaan ang isang tao. Okay? So, pupunta tayo sa next. Ngayon naman, fire hands o yung hugis, kamay, apoy. Okay? Sila naman ang pinakamahirap matukoy sa maraming tao. Bakit? Kasi napakapangkaraniwan, very common ang kanilang hugis ng kamay. Okay? Panihaba. Kumbaga yung dalawang nauna, yung earth at saka yung air hands, square, parisukat. Ito, parihaba, rectangle, pero hindi makitid, okay? Ang palad nila. So, parihaba lang, mahaba lang, pero hindi yung manipis, hindi. Maiksi lang, okay?
Pero hindi naman sobrang liit ang kanilang mga daliri. So yung mga daliri maiksi lang, hindi kasing liit sa Earth, pero maiksi pa rin. Okay. Kasi pag kinumpara mo doon sa rectangular hand nila, may iksi ang mga daliri. Ngayon, kapag naging mas makitid ang palad, ito, mas nagiging mabilis, maapektuhan sila ng kapaligiran. Ibig sabihin, affected sila ng surroundings nila. Kaya nga, may mga tao, pansinin nyo, na ang bilis tumugon, mag-react sa paligid, natataranta kapag may kaganapan. Let's say, may nangyari sa kapitbahay, nakausisa na sila, parang, ano yun, ganyan. At saka hindi sila nag-atubilin, lumalabas talaga, nag-uusisa, okay, mga miron-miron. Samantalang yung iba naman, mahinahon lang, o kaya, hayaan nyo, maayos din yan, mamaya na, may mga ganon, di ba? Malaman, earth yun. Pero yung mga fire hands, ganun sila, on the go, okay. Kapag naman mas maliit ang mga daliri, maliit ang mga daliri nila. Ano ibig sabihin yan? Nawawalan sila ng interest pagdating sa mga detalye. Ayaw nila ng detalyado. Unlike ang air hands, gustong-gusto ang detalyado, no? Sila ay, kasi medyo mahahaba ang mga daliri, di ba? Tama ba? Okay, yes. Samantalang ang mga fire hands, maliiksi ang mga daliri, kaya ayaw nila sa mga detalye. Mas nagiging mabilis pa, tapos nawawalan sila ng interes sa pagsusuri, pag-aanalisa, pati sa pag-aaral. Medyo tamadochi sila mag-aral. Okay? Kaya nga may mga tao na mainipin. Kapag kunyari, may kinikwento ka, sabihin nila kagad sa'yo, tapos, ano nangyari? Yung nagmamadali, ganyan sila. Gusto kasi nila yung summary na, yung buod na lang ang sabihin mo sa kanila. Tamad kasi sila mag-isip, tamad din sila magbasa. May mga kilala tayong ganyan, di ba? Kaya pag nag-lecture ako o naglalagay ako sa meta ng mga bagay-bagay, may mga nagsasabi na, ang hirap naman intindihin kasi ayaw nila magbasa. Maaaring sila ay fire hands. Gusto nila summary kaagad, ganyan. Sila din naman ang mahihirapan, di ba? Okay. Ang taong may hugis, kamay, apoy, ay tila katamtaman lang ang tangkad. So, hindi siya masyadong matangkad. Not like yung air hands. Na may pagkamaliit pa nga. Okay. Kumpara sa ginagalawan nilang mundo. Rektangulo ang kanilang katawan. Kung ano yung shape ng kanilang hands, ganun din ang kanilang katawan. Rectangular din. Alam nyo kasi sa sacred geometry, hindi pwedeng yung ang kamay mo, ang arms mo ang haba-haba, hindi may sinusunod kasing tawag dito yung shapes, yung alam niyo yun, yung pie, basta meron yan. So ibig sabihin, since rectangular ang kanilang body constitution, ang kanilang shape ng body nila, rectangular din ang kanilang palad. Okay, ano pa, sila rin ay malaman. Okay, pero hindi sila mataba. Hindi kagaya ng mga earth hands. Okay. Ang kanilang mga kamay ay may kakapalan. Ito, yung mga tawag ito, mga fire hands, di ba? May kakapalan ng mga kamay nila. Mainit kapag hinawakan mo. Pagka parang, ang init, di ba? Very warm sila. Okay. Kasi nga apoy. Maliliit nga ang mga daliri, mga daliri nila, maliliit pati palad nila, rectangular nga lang ang shape. Tapos mabuko. Alam mo yung mga daliri nila, parang alam niyo, di ba may mga yung parang blok yung gano'n, yung parang yung may bukol-bukol, parang gano'n, okay, mabuko, okay. So yan, or knotty hands, knotty fingers kasi ang tawag, okay. Malalalim at tumatagos ang kanilang mata, na tila ba hinuhubaran ng iyong pagkatao pag nakatitig sa'yo. Oh my gosh. Dramatiko kasi ang kanilang mga buhok, pati ang kanilang pananamit. Okay? Basta may kakaiba sa kanila. Kung hindi man sila mahilig o nagigiliw sa mga tattoo, yan. Meron silang kapansin-pansin o katangi-tanging o kapuna-punang mga inilalagay sa katawan o ginagawa sa kanilang katawan. Yung pagkilos, basta kakaiba sila. Okay? Ewan ko, kasi parang apoy, di ba? Nag-iiba-iba ang shape, depende sa lakas ng hangin, di ba? Halimbawa, maangas sila. Ganyan. Yung bang parang may pagka-arrogante. Okay? O kaya, mabaho hininga. O yung mga fire hands siya, tinitingnan nyo na, di ba? So, mabaho ba hininga ko? Tingnan mo. Or magtanong ka sa iba, tapos bubungga ka. O yun namang taong yun, warningan mo. Kailangan maghanda na siya, mag-freshener siya kaagad. Kasi, oh my gosh, di ba?
Tapos isa pa, ano pa katangian ng fire hands? Mabilis sumagot. Napakabilis. Okay. At umaangkop sa buhay ang personalidad niya. Kasi mabilis. Pabago-bago ang ugali. Very dynamic. Okay. Mahilig sa kompetensya. Parang may kalabang kate. Parang, sino bang inaano mo? Sino bang batayan mo? Bakit parang yatang meron kang ipinaglalaban? Ganyan sila. Mainipin, di ba? Paulit ko sinasabi. Lalo na ako, ang daming detalye susunod. Ako, ayaw nila yan. Hindi sila matyaga. Mabilis sila makibagay, okay? Mag-adjust sa mga tao. O kaya umakma kapag may bagong nauuso. O kaya kapag merong bagong galawan. O kaya may bagong kasanayan or skill. Pagka meron sa nabalitaan, naku, uusisan eh. Tapos gusto nila kaagad yun. Yan. Tapos isa pang katangian nila. Naku, konsumido sila sa mga taong mababagal. Okay, walang pagkukusa at saka hindi mapaghangad kasi ambisyoso ang mga fire hands. Pero may nakita silang tao na parang okay na sa kanilang buhay, parang ay nako, hindi nila kinakausap, lumalayo sila, okay? Dahil nga sila ay hindi sumasabay sa kanilang pagiging ganyakin. Motivated kasi ang mga fire hands o kaya porsigido, very driven, okay? Kaya pag may nakita sila mga tao na hindi kagaya nila, parang hindi sila interesadong kausapin. Okay. Natural kasi sa mga fire hands na makamit ang mga gusto nila sa buhay nila. Oo. Kaya nga maasama yan pagdating sa practicality eh. Pagdating sa kung gusto mo talagang umunlad ng buhay mo, maganda, may fire hands ka. Okay. At wala siyang panahon sa kapalpakan. Ako, ayaw na ayaw yung mga kapalpakan. Kabiguan, mga failures, ayaw niya yan. Yung sumusuko ka na, sumusurrender ka sa buhay, at saka labis na nagpapatangay sa sariling damdamin. Yung mga sentimiento, yung mga taong parang palagi na lang nagmumuni-muni sa nakalipas. Naku, wala silang pasensya dyan. Ayaw yan ng mga fire hands. Nahihikayat sila at hindi natatakot sa peligro. Kapag merong panganib, kaya yan ay sports o yan ay trabaho, naku, gustong-gusto nila yan. Bakit? Hindi nila pinalalagpas yan, ano? Kasi nga, marami silang gustong patunayan sa kanilang mga sarili. Yung patunayan na kapag merong opportunity or pagkakataon, kayang-kaya nila yan, gagamitin nila ang tapang nila at ang galing nila. Yan. Tapos, nasasabik pa nga sila na parang nakikiliti ang mga kifi. At hindi umatras sa mga delikadong sports nga at mga hanap buhay. Naniniwala kasi sila na kapag papatay-patay ka, ay walang mangyayari sa buhay mo. Di ba mga tayo narinig niya para, ano ba, kumilos na kayo? Kapatay-patay ka, kaya ganyan na lang ang buhay mo. Di ba may mga ganyan? Yan, malamang sila ay fire hands. Saan sila matatagpuan? Okay, ang mga taong ito na may hugis kamay apoy ay matatagpuan sa mga kaaya-aya o mga sitwasyon, mga kinatatayo ang kaakit-akit, kahali-halina. Okay? Yung mga okasyon, kinasasabi ka na lahat. Halimbawa, merong party na malaki, kaya may concert. Nako, makikita mo sila dyan. At punong-puno sila ng drama. Very alive. Okay, ganyan sila. Again, ulitin natin, ang modern palmistry ay tungkol sa hindi lang prediction ng iyong buhay, kundi description din ng sarili mo. Again, ulitin din natin, kagaya ng sinabi natin kanina, na magkaiba ang zodiac signs, animal signs, dito sa shape ng hands o hand shapes, no? Magkaiba. Kunyari, ikaw ay air sign, okay? O kaya ang animal sign mo ay water. Pwede ka magkaroon ng fire hand, okay? Kaya nga, hindi lahat ng water signs o kaya yung mga air signs o kaya mga animal signs ay pare-pareho. Okay? So, yan ang tatandaan natin. May isa na lang at ito ang ating susunod na pag-uusapan. The last but not the least, water hands o yung mga taong may kamay, may hugis, kamay tubig. Okay? Alam mo, sila ang mga may kamay na parihaba. So, rectangular din, okay? Ang palad nila, okay? Pero, makitid na. Unlike yung fire hands, parehaba, pero hindi masyadong narrow. Ito may pagka-narrow, makitid, okay? Ibig sabihin yan, mabilis silang mabuyo at maimpluwensyahan ng mga nasa paligid nila. Sa madaling salita, uto-uto. Alam na this. Okay? Haligayot ito o kaya flexible.
Ang kanilang katawan, flexible. Okay. Flexible. Okay. At mabilis silang tumaba. Oh my gosh. Okay. Alam nyo na, kapag ganyan ang mga kamay ninyo, tingnan nyo ha, mabilis kayong tumaba. Matalinhaga at madamdamin sila. Kapag kumilos ka na kapag kumikilos sila kasi, para silang mga alon sa dagat. Okay? Kasi nga fluid sila eh. Tapos, mahahaba pa ang mga daliri nila. Mahahaba, mga daliri. Ibig sabihin nito, mapangarapin sila. Dreamy. Mahilig sila sa mga basal, yung abstract. Okay. At parang laging wala sila sa sarili, ang datingan sa mga taong nakakasalamuhan nila. Yung mga kausap mo sila, ang mga isip nila nasa philosophy, o kaya, pero hindi sila yung lutang na pagkausap mo, nakatitig sa'yo, tapos hindi gumagalaw. Hindi, kasi nararamdaman nila din yung taong kausap nila. Ang taong may hugis sa kamay tubig o water hand ay natural na mapagmalasakit, makalinga, mahabagin, compassionate, at magaan ang kalooban sa kanilang mga nakakasama. Okay? So, nafe-feel kasi nila ang mga tao. Nabibighani sila saan? Sa mga lunan o realms na matataas at punong-puno ng damdamin. Gaya ng mga panaginip, intuition, paranormal, mahika, misteryo, kababalaghan, sining. Okay. May kahinaan man ang kanilang pangangatawan. Ano yung kasi sa apat na hands, na uri ng hands, ang pinakamalakas talaga yung earth hands. Ang pinakamahina, yun yung mga air hands. Okay? Yung mga hugis, kamay, hangin. Okay? Sila mahina ang mga katawan. Okay? Pero naman, nababawi dahil malikhain sila. Very creative. Marami sa kanila ang nagpapahaba ng buhok o kaya nahahalina sa pagpapahaba ng buhok. Kumbaga, in their lifetime, dumating ang panahon na humaba ang buhok nila o nagpahaba sila ng buhok. Kahit ano pa ang kanilang kasarian, kayan ay girl or boy. Dalawa lang naman talaga eh. Pati nga sa chromosomes, di ba? X and Y. Although, mukhang nababawasan na yata ang Y, dadating ang parang mag-evolve na naman tayo eh. According to science yan ha. Okay. Ang mga kamay na mga air hands, okay? Tama ba? Air hands. Water hand pala, sorry. Water hand. Yung mga kamay, hugis, ang mga hugis, kamay tubig. Okay. Sila ay kadalasan maputla ang kanilang mga kamay. Pale, okay? At unlike yung mga fire hands, malamig. Pag ginawa ka mo, sasabihin ng mga tao, kaya nag-handshake. So, ang lamig ng kamay mo. Yan. Samantala pag fire, ay, napaka-warm. Ito, cold, okay? Para mga isda, di ba? Umiiwas sa mga taong ang hugis ng kamay ay tubig. Umiiwas sila sa mga hanap buhay, trabaho, o kaya bokasyon na walang damdamin. Ayaw nila yan. Gusto nila kasama ang damdamin. Unlike yung mga air hands, okay? Ang mga air hands, wala silang pakialam sa damdamin. Isip nila ang gumagana. Samantalang ang mga water hands, kailangan may damdamin. Ano yung sabihin yan? Malapit ang kalooban nila sa mga gawaing may kinalaman, halimbawa sa bata, sa hayop, sa pag-asikaso ng mga may sakit, yung mga nurses, di ba? Sa yung mga pagpapagaling, okay? Yung alternative, mapapagpili ang pagpapagaling, complementary medicine, okay? At lahat ng uri ng sining, arts, okay? Nahalina rin sila at hindi sila nakikichismis lang, hindi sila mga marites. Saan? Sa mga usaping may kinalaman sa relasyon, ugnayan, pakikitungo, saan pa ba? Damdamin, saloobin, romansa, at pag-ibig. Okay. Nagagawi sila saan? Sa mga bagay-bagay na tumatalamak sa sarili, self-absorption. Yung bang internalization, gustong-gusto nila yan. Mabilis din silang sumpungin. Di ba may mga tao na pag pinag-uusapan na yung damdamin, parang inaantok na. O malamang fire hands yun, o kaya earth hands. Pero yung talagang buhay na buhay, gising na gising kapag pinag-uusapan yung mga mistiko, yung mga kababalaghan, mga katatakutan, nako,
malamang water hands yan. Okay. Tapos ano pa? Mabilis nga silang sumpungin. Moody. Okay. Bakit? Kasi nga madali silang matinag, maganyak, mahubog ng mga tao sa paligid nila. At hindi lang yung mga sitwasyon. At buong kapaligiran na kung saan sila ay napapadpad. Kasi nga, affected sila ng lahat ng nakikita nila para sila mga empaths. So, kung ano yung nararamdaman ng ibang tao, nararamdaman din nila yun. Pero ang kaiba dito, very artistic sila. Okay, ulitin natin sa modern palmistry, it is both predictive and descriptive. Dati kasi to predict, pero mababaw yun. Ngayon, napapatunayan na ng science at ito pininuan natin sa first part ng series na ito na as we grow up, yung shape ng hand natin, yung mga guhit, nag-iiba. In fact, yung bones nga natin, wala tayong bones. Meron tayong bones pero hindi sila, konti lang ang baby. Cartilage na as they grow up, na-ossify. So, humahaba, nagiging buto, tumitigas. Kaya dumadami ang mga buto sa palad. Siyempre, pag nag-iiba yun, nag-iiba rin ang mga umbok ng kamay natin, yung mga mounts, yung mga marks, prints, nag-iiba yan. Although walang katulad, pero nag-iiba. Di ba habang lumalaki tayo, dumadami din ang ating karanasan, pati yung pinag-aaralan natin, kaya naapektuhan din ang choices natin. Magkaiba itong dalawang palad na ito, nag-iiba rin sila. Okay? Kaya nga, it can predict, it describes you. Sabi nga ng mga medical researchers, pati ng mga anthropologists, nalalaman nila ugali ng isang tao pag tinignan nila at nahawakan ang kamay. Kaya nga sa palmistry, huwag kayo maniwala sa mga apps na kukunan mo lang ng picture tapos sasabihin na sa'yo, that's kalokohan. You have to feel it also, you have to touch it. Okay? By the way, ang mga water hands, malambot ang mga kamay. Okay? Okay. Tapos, hindi lang yun ang sinabi ng science. It's not only predictive, it is descriptive din. Napatunayan na yan. Kasi nakita nila, gumagawa sila ng mga studies na ang mga taong ganito pala yung shape ng kamay, kadalasan ganito sila. So, na-verify na unti-unti. Okay? Yan ang sinasabi ko, hindi sa demonyo ang palmistry. Ngayon, uulitin natin, ang mga Chinese or Eastern astrology, pati Western astrology, mga zodiac signs, iba yun dito sa shape ng hand. Magkaiba. Maaring magmekos-mekos. Kunyari, halimbawa, ikaw ay fire sign. Okay? Aries, Sagittarius or Leo. O kaya ang animal sign mo, metal. So, kumbaga, metal, rooster, ganyan. Or metal monkey. Tapos, ang kamay mo, water hands. Pwede yun. O, diba? Maaring malakas ang kita mo, tapos nasa sining ka, kilala ka sa art. Tapos, malakas kang kumita kasi nga, kilala ka, sikat ka, tumapasok sa iyo yung pera. Pwede yun. Tapos isa ka pang Leo, talagang tinitingala ka. O, yun. Samantala yung ibang Leo, maring tinitingala sila, pero earth hand sila dahil sa pangangalkal nila, or pangangalakal pala, o kaya dahil sa pagtatanim nila, iba rin. Iba yung shape ng hand nila. Okay? So, yun muna. Tatry natin na pag-usapan nito pagka nag-next KKK live tayo. Abangan niyo yung susunod. Alam niyo kung ano yun? Yung pag kinapakapa mo ang iyong kamay, kumusta ang texture? Hindi ko lang alam kung anong Tagalog mo may iba. Ngayon, ano sa tingin niyo ang kamay ko? Anong klaseng kamay meron ako? Is it earth hand? Okay? Water hand? Fire hand? Or air hand? Kita nyo? Ayan. Kayo na bahala, humusga. Tingnan nyo rin yung mga ano nyo. Tapos sabihin nyo sa akin pag pinost natin ito sa Meta or Facebook. Abangan nyo rin yung website. Okay? Kung kayo ay bago pa lamang sa channel na ito, mag-subscribe na. Please subscribe, watch, like, comment, share, and click the bell for notifications and updates. Until next, light, love, and life. Namaste.